Isaiah chapter 61, verses 1 to 3. Ang ilang mga bagay na madidinig sa ilan na hindi na bago, ito'y paulit-ulit nang ipinahayag dito. Gayunpaman, kayo na nandito na bago pa lamang at lalo na sa ating mga panahuin, ang ilan ng mga bagay na aking babanggitin, baka magiging radical sa inyo, malaking pagbabago. Gayunpaman, aking ipinapahayag, ito yung pong siya sa atin, kung ito'y mula sa Diyos o hindi. Kaya tayo nakakatiyak ang mga bagay nito na alam natin sa mga panahong ito na tayo ay nasa huling kapanahunan ng Diyos ay Kanyang ibinabalik ang Kanyang salita sa atin. Amen. So, pag-aralan po natin ang mga talating ito. Pinuspos ako ni Yahweh ng Kanyang Espiritu. Nirang niya ako upang ang magandang balita ay dalhin sa mahirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalita ngayong panahon ng ligtas ni Yahweh yaong mga tao na hinirang niya, at upang lupigin lahat ang mga kaaway. Ako ay sinugo upang aluin ang mga nangungulila, upang ang tumatangis na ang mga taga-Siyon ay paligayahin. Sa halip ng lungkot, awit ng pagpupuri, yaong aawitin. Ang Diyos na si Yahweh, iingatan sila at kakalingahin. Sila ay uunlad na parang halamang itinanim, at ang bawat isa ay pawang matuwid ang siyang gagawin. Sa kanyang ginawa, siya'y pupurihin. Muling itatayong sirang mga lungsod ng pagkatagal ng nawasak at tupok. Sa umaga ito, nais ko po na merong ilang mga bagay sa aking kaisipan na aking pinipinta sa isang canvas. Okay? Kung kayo po isang pintor, kaagad din yung malalaman anong ibig sabihin ng isang canvas. Isang canvas po isang blankong tela na hinanda para ipinta ang ilang mga bagay na gustong ipinta ng isang pintor. Sa akin pong kaisipan, merong ilang mga bagay na nais kong aking parabagang pinipinta o pinagtatrabaho win sa aking kaisipan, at nais ko po na kayo ay ipasok ko sa puntong ito. At nais ko na ito ipaliwanag na dahan-dahan para ito po ay ating lubos na maunawan. Sa mga talata po natin binasa sa Isaiah chapter 61, we're talking about the building of God's people. Dito po sa Isaiah chapter 61, ating makikita ang pagtatayo ng Diyos sa kanyang bayan. Tinatayo ng Diyos ang kanyang bayan. Okay, ang Isaiah 61 natin binasa, itinatayo, is building up His people. Ito po ang nangyayari ngayon sa kasalukuyan sa lahat ng mga pinili ng Panginoon. Ito po nangyayari. Okay? So, sa nakaraan, nakita niyo po ang ating annual report, iba't iba pong mga ministeryo at mga lingkod ng Diyos sa ibang bansa na kanyang ginamit dito, bumibisita sa atin para tayo tulungan sa bagay nito na itayo kayo, okay, ang bayan ng Diyos. Gaya ng aking sinabi, itong ginagawa ngayon ng Panginoon. Itayo ang bawat isa at ginagamit niya ang iba't ibang mga ministeryo para ano po? Para alisin ang lahat ng mga bagay na nagiging dahilan ng ating mga problema, kalumbayan, at kawalan ng pag-asa. Ito pong ginagawa. It's time for Zion to build up now. Ito pong panahon ng Sion. Ang Sion ay tinutukoy kayo at ako, ang lahat ng mga tao pinili ng Diyos sa buong sanglibutan. Ito ang panahon na itayo ang iglesia. Ang second part of this canvas po na aking pinipinta sa aking kaisipan, kasama po ang design nito na napinta na pagtayo ng Diyos sa kanyang iglesia, ang kanyang pagtatayo, ay may kinilalaman po sa ano po kaya ang dahilan bakit ang Sion ay tinatayo ng Panginoon. Iyan po ay kasama sa verse 4 na ating binasa kanina. So, siguro ang mga bagay nito hindi niyo po ganong naisip o iniisip bakit tayo inihahanda ng Panginoon, saan tayo inihahanda. Lagi ko sinasabi sa inyo, God is a God of preparation. Ang Diyos natin ay Diyos ng paghahanda.
Lahat ng mga bagay nangyayari sa atin ay inihahanda tayo ng Panginoon. Kaya saan ito'y natanim na malalim sa inyong mga puso. So, ano ang ating gagawin sa pagdating ng ating Panginoon? Saan tayo inihahanda? Anong inihahanda ng Panginoon? Ano ang ating gagawin pagdating ng ating Panginoong Kristo? Yan ba'y nagpasok na sa inyong kaisipan? Alam natin ngayon pinapangaral sa lahat ng mga pulpito ng paglapit ng pagdating ng ating Panginoon, ang kanyang pangalawang pagbabalik. Ang tanong, ano ang ating gagawin pagdating ng ating Panginoon? Kaya, meron po tayong aklat, ewan ko po kung ating mga pastor meron na nito, it talks about Christ and His saints go to work. Ito po ay patungkol kay Kristo at sa kanyang mga binanal at patungkol sa kanilang mga trabaho na gagawin sa kanyang pagdating. So, it has to do with the reason, kaya ito pong dahilan, bakit tayo inihahanda. Ito pong dahilan ng mga ministries natin, ang mga kaloob ng Espiritu ng Diyos na kumikilos ngayon sa ating mga buhay. Okay? Lahat ng yan para itayo tayo. Yan po sinasabi ng Biblia. Nandiyan ba kayo? Ang mga ministeryo na ginagawa nyo sa ating Panginoon, at ng mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa inyo, the gifts of the Holy Spirit, ng mga talents na ating nagagamit sa Kanya, lahat ng yan ay ginagamit para itayo tayo. And their purpose is to build up the body. Okay? Ang galayunin nito ay tayo ang katawan ni Kristo. So, and they're very important because nothing can happen until the body is built up. Kaya alam po ninyo, ito'y mahalaga na tayo may tayo ng Diyos, ang kanyang katawan. Kapag sinasabi natin katawan, ito po ay kumakatawan sa buong katawan ni Kristo, ang mga buong mananampalataya. At ako'y napapasalamat sa Diyos na kanyang pinahintulutan na tayo bilang isang iglesia, tayo po ay nakakalakbay sa iba't ibang mga gawain at ibang mga bayan, gaya po sa nakaraan na baliwag crusade natin. Okay? Tayo po in-invite ng mga pastors doon, ng mga group of pastors. At tayo po nakakaroon ng pagkakataon na makapag-share, makapagbahagi patungkol sa revival na dumarating at ginagawa ng Panginoon. That is a ministry ng iglesyang ito na ating ginagawa. Amen? Ito ay para ma-build up, para po ay maitayo ang katawan ni Kristo. Amen? At alam niyo po, walang magagawa o walang mangyayari maliban ang iglesia o katawan ni Kristo ay maitayo, ma-build up. So, I'm thinking now kung ano po ang ating gagawin kapag nahayag na ang Panginoon. So, meron po tayong buklat nito, Christ and the saints go to work. So, let me give some of the tasks and responsibilities of the royal priesthood. Ito po yung ating babanggitin ang ilang mga trabaho at responsibilidad po ng makaharing saserdote ng ating Panginoon. Iyon, kayo at ako. Okay? This is what we are being prepared for, and it will be revealed when the Lord comes. Lahat ng yan ay mahayag sa pagdating ng ating Panginoon. The army of the Lord. Do you know God has an army? Alam ba ninyo na ang Diyos ay merong hukbo? Yan po ang mga tema ng ating mga inaawit. Nang Diyos ay merong hukbo. So, ito po ang pangalawang bagay, listen, ito pong pangalawang bagay kung saan tayo po inihahanda ng Panginoon. Inihahanda tayo ng Panginoon para tayo mabilang sa kanyang hukbo. Ano pong purpose ng isang hukbo? For is to drive Satan from the earth. Okay? Ang dalawang to ay halos po ay magkasama. To drive Satan from the earth. Para po tabuyin sa Satanas dito sa sanglibutan. At pangalawa, to release the physical creation. Palayain ang pisikal na nilikha ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay nasa ating harapan na nilikha ng Panginoon, ay nasa ilalim ng pagkabiyag at pagkabulok. So, lahat ng ito ay ginagawa ng Diyos at inihahanda na release the physical creation, the people, and the nature from the bondage of sin and death, sa pagkaalipin sa kasalanan at kamatayan. So, ito po, dito tayo inihanda ng Panginoon. The second thing that you are being prepared for is to drive Satan from the earth, to release the physical creation and the people of the nature from bondage and sin, and to rule with the iron scepter. Listen, at tayo po ay maghari kasama ng Panginoon, may bakal na setro,
symbolizing authority and power to rule the nations, maghari, mamahala sa mga bansa, to bring forth the law from Zion. At dalhin po natin ang kautusan mula sa Sion tungo sa mga tao ng sanglibutan ito para po sila makaroon ng ang kautusan nito. Ito po ang moral na kautusan para ito po ang kanilang magiging patnubay sa mga panahon na darating. Yan po ang mga bagay na ating gagawin sa mga panahon na darating. These are our responsibilities. Okay? At mga tasks, mga trabaho na gagawin ng makaharing mga saserdote na inihanda ng Panginoon. At ito po ay pahiralin din ng mga hukbo ng Panginoong Diyos. Amen? Nandiyan ba kayo? To bring justice to the nations. Magdala at dalhin ang katarungan sa mga bansa. Probably the greatest need today, if you look around, is injustice. Kung kayo po ay titingin sa kapaligiran natin, ang pinakadakilang pangangailangan ng buong sanglibutan ay ang kawalan ng katarungan. Kawalan ng katarungan. I don't care po whether it's a democratic government, okay, socialist government, or a feudal system. If you look their rulers, kung titignan niyo po ang mga forma ng mga gobyernong ito, kung titignan niyo man naghahari sa kanila, they rule for their own benefit. Sila po naghahari sa kanilang kanya-kanyang pakinabang lamang. They amass money by the billions. Tayo po ay naranasan na natin ito. Kanila po'y gumagamal ng mga napakaraming mga salapi sa pamagitan ng mga bilyones mga salapi para sa kanilang mga pakinabang. Tayo po, we have a tyrant sa nakaraan na taon, hindi ba? They amass billions of pesos and money. At ating nakikita, multitudes, napakarami na mga bilang ng kanilang populasyon ay dumadaing, struggling po, at marami ang namamatay sa gutom. Most people in the earth, ang kanilang kalagayan katulad natin minsan, yun lang halos isubo natin, yun lang ang ating nakukuha at nakakain. While their rulers are billionaires. Abang kan mga sumasakop sa kanila ay mga bilyonaryo. This is true to the communist country, okay? They sold their money away in Switzerland, in South America, in Asia, at marami pa natin nakikita. You see graft and corruption. Ito'y totoo din sa mga feudal societies kung saan po ang mga kayamanan were wealthy beyond belief and the poor extremely poor. Meron naman na sa isang lipunan ang mga mayaman ay tutong mayaman, nandiyan ang mahirap ay tutong mahirap. That's called injustice. Ang tawag po dito ay kawalan ng katarungan. Hindi na po tayo palayo-layo dito. Lahat ay nangangailangan, lalo na pang ating mga unwed dito. They're crying for justice. Sila po ay sumisigaw ng katarungan. Let's pray for them lagi. Most of their cases ay hindi pa tapos. So, sa lumang tipan, ang mga propeta, this I want you to hear. Ito po nais ko ninyo madinig. Sa lumang tipan, ang sigaw po ng mga propeta sinasabi, the purpose of the coming of the Messiah Jesus is to bring justice to the nations. Ang sapong layunin ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ang Mesiyas ay para dalhin ang katarungan sa mga bansa. Kaya ating po ito po hindi maalis-alis sa aking puso. Ito po mensahe natin last December 23. At marami po sa ating mga kapatid ay wala. I don't know what's the reason why. So ang aking madalangin na kayo po, you have missed half of your life. Okay? So, ang naging mensahe natin sa Isaiah chapter 9 verse 6 na mayroong sisilang na lalaki sa atin, sinasabi, pagkatapos ang pamahalaan, okay, sinasabi, ang pamamahala ay iaatang sa kanyang balikat, meaning, the government will be upon his shoulder. Meaning yun, siya magpapahiral ng katarungan. At sinasabi po ng mga propeta, ang pagdating po ng Mesiyas ay para dalhin ang katarungan sa mga bansa. Subalit ang aking nakikita ngayon, ang iglesia at marami sa atin, hindi po natin ganong itong iniisip somehow. Ang nangyari po sa house, Christianity has become very self-centered. Listen, ang Kristyanismo, matitignan niyo po sa maraming mensahe ngayon,
Hindi ito ganong naipapangaral ng Mesya sa kanyang pagdating na muli ay kanyang dadalhin ang katarungan sa mga bansa. Madalang. Sapagkat sa akin nakita, ang Kristyanismo ay naging self-centered. Ang Kristyanismo by and large ay naging makasarili. And we think of the coming of the Lord to bring us up. Alam natin, ito lagi. Kaya pagdating ng Y2K, sinasabi year 2000, kapag ang mga computer na atigil na karoon standstill, yon sinasabi, mga araw na yon, makakaroon na ng rapture. See? Dalhin tayo sa itaas para ang kinina natin ang ating mga mansions. See? Naging makasarili ngayon mga mensahe sa loob ng iglesia. Mansion. Okay? Itaas tayo. Pero ang katarungan ay wala. Ang mga plano ng Panginoon na laman ng Ebanghelyo ay wala sa mga pulpito. Walang gagawin na kapansin-pansin. That's not the purpose of the coming of Christ. Is to bring His church up into enjoyment. Okay? Nadali ng kanyang iglesia doon sa itaas para mag-enjoy sila sa kanilang ginto, diamante. Tayo pong gumawa noon, ang tradisyon, ang tao, we made that up. It does not appear in the Bible. That's unscriptural. Wala po sa Bible yun. It's our tradition. We look forward. Sinasabi natin katulad ni Pablo na tayo ay nais natin umuwi para makasama ng Panginoon. That's fine. That happens. Yun po ang sinasabi natin yun. Tayo gusto natin umuwi para makasama ng Panginoon. Yun po yung mabuti. Pero yun po yung mangyayari kapag tayo namatay sa physical. It talks about physical death, not the coming of the Lord. Hindi mo patungkol sa pagdating ng ating Panginoon. We go up to be home with the Lord. That's wonderful. Okay po yun. But that is not the purpose of the coming of the Lord. Hindi po yun ang layunin ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Okay, Lord, that's what happens when you die. Yan ang mangyayari kapag ikaw namatay. Ang sinasabi ni Pablo, na siya po ay makakasama ng Panginoon is not talking about the coming of the Lord, is talking about departing from the world. Ang kanya pong paglisan sa mundo ito, he says, for me to live is Christ and to die is gain. Para sa akin, ang mamatay, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Hindi niya po tinutukoy dito ang muling pagbabalik ng Panginoon. Ang kanyang tinutukoy ay ang physical na kamatayan. To die is gain. Andiyan ba kayo? That's not the purpose of the coming of the Lord. So malimit itong ating sinasabi. So the purpose of the coming of the Lord is to bring justice to the nations. Magdala ng katarungan sa mga bansa. Sa sanglibutan ito, darating ang baghari pagkatapos po ng ulan. Ito ang aking paniwala. Darating ang baghari pagkatapos ng ulan. It's coming. And this is the subject of the prophets. Alam ko, gaya ng aking nasabi, ito po bago marami sa atin. Subat alam po ninyo, we're coming close to that day. And so the Spirit of God is making alive to us ang bagay nito. Ang mga lingkod niya nakakadin sa buong sanglibutan, ito po kalang ipinapahayag patungkol sa mga bagay na ito natin pinag-aaralan. What always been there, take what it will mean to be the poor of the earth, to have righteous rulership. Ano po kaya, anong maging kahulugan nito sa mga dukha ng sanglibutan ito na makaroon ng matuwid na paghahari, matuwid na mga pamamahala? Isipin po natin kung ano pong ibig sabihin nito sa mga dukha ng sanglibutan nito. Alam ko po tayong lahat ay nagmamalasakit dito. Okay? Tayong lahat ay nagmamalasakit sa mga dukha. May nagtatanong nga ng ganito May nagtatanong, bakit ganito? Tayo ganito? Anak ng Diyos, etc., etc. Parang hindi pantay ang Panginoon. At nandito makikita mo ang mga rulers, ginagawa ng kanilang mga sariling gusto, maraming namamatay. That's called injustice. Kawalan ng katarungan. At kapag ikaw ay 21 below, para bang meron nag-iinit sa iyong puso, pero kapag ikaw tatanda na, ay ito'y nagsisettle down. Okay? So, yes, there's injustice. Meron pong kawalan ng katarungan. And the purpose of the coming of the Lord, according to the prophet, is to bring justice to the nation. That's why it's called the gospel. Kaya ang tawag po dito ay ang ebanghelyo, the gospel. Ang tanong po, gaano katagal na
ipinangaral ang Ebanghelyo sa loob ng iglesia. Paano nakatagal na ipinangaral ito ang Ebanghelyo ng Panginoon? Na repent for the kingdom of God is at hand. Magagsisi tayo sapagkat malapit na dumating ang paghahari ng Panginoon. Repent and believe the good news. Magagsisi tayo at paniwalaan natin mabuting balita. The kingdom is coming. The kingdom is coming. Messiah is coming to set everything right. Ang Mesiyas ay dumating para ayusin niya ang lahat ng mga bagay na gusot dito sa lupa. Kung siya po ay darating na nag-iisa sa kanyang pangalawang pagbabalik, listen, alam natin sa pangalawang pagbabalik ng Panginoon, kung siya po ay darating na nag-iisa, noon pa lamang sana, 2,000 na taon na kakaraan, ay tinayo niya ang kanyang kaharian, hindi ba? Sa kanyang unang pagbabalik, kung siya po ay mag-iisang babalik lamang, noon pa sana, ay tinayo niya ang kanyang kaharian, 2,000 taon nung siya po ay silang sa sabsaban, itong inaala natin sa Kapaskuhan, lumaki siya at nais siyang gawin ng hari, pero hindi po niya pinaitulutan. Sapagkat siya nagbalik sa kanyang ama, hinintay niya muna tayo sa loob ng 2,000 taon o higit pa, para tayo mag-mature, para po sa kanyang pagbabalik, meron po siyang makakasama maghahari sa sanglibutan ito. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? So, kung siya lamang sana ang babalik at itatayo niya kanyang kaharian, 2,000 taon na nakakaraan, sana iniligtas na tayo ng Panginoon sa lahat ng makaligiman, sa mga tyrants, sa mga ating matatag na mga halimaw, na mga pinuno, sa nakaraan na makasaysayan ng tao, gaya ni Genghis Khan, na nagkaalis ang libutan, marami siyang pinatay, etc. Sana in-spare tayo ng Panginoon sa mga halimaw na mga pinunong ito. Hindi na sana tayo inayaan na magkaroon ng paghirap because the Lord is not coming to rule by Himself. Pinahintulot ng Diyos na ito sa loob ng 2,000 taon na dumaan ang tao sa ganitong kasaysayan, paghirap at sa sari-saring mga kapigatian, sapagat ang plano ng Panginoon hindi sa darating na nag-iisa na maghari dito sa libutan. When Christ to us, our lives, sinasabi po ng Bible, shall appear, then you shall appear. Yan po sinasabi ng Bible. When Christ to us, our life shall appear, then you shall appear. Kapag si Kristo na ating buhay, kapag siya'y mahayag, kayo kasama niyang mahayag. For what purpose? Ano pong dahilan na tayong kasamahayag na Panginoon? Are you co-heir with the Lord? Are you co-heir with the Lord? Ang tanong, kayo ba'y kasama tagapagmahal ng Panginoon? Are you? Kayo ba'y kasama tagapagmahal ng Panginoon? Opo. So, then you will bring justice to the nations. Kaya kayo ba'y magdadala ng katarungan sa mga bansa. So, before you can do that, bago po natin magawa ito, kailangan muna ang kanyang iglesia ay ma-build up. Kailangan muna ang kanyang katawan ay maitayo. Ngayon, lalo na sa mga tignan po ninyo, sa mga susunod na mga buwan, malapit ng pagsasara ng siglong ito, laging pag-usapan ng any moment rapture. Okay? Pag-usapan ng rapture. Para bagang sa mga bago magsara ang taon bago mag-Y2K alam na nila na magra-rapture. Alam po ninyo, first of all, ang rapture, it is not scriptural. Wala po yan sa Biblia. So, this is the third piece of the canvas na nais kong ipinta sa inyong kaisipan. Okay? Ang pangatlo pong ito nais kong ipinta sa ating canvas, ating mga kaisipan. First, the building up of the church. Ang unang design sa ating canvas. Okay? Ang pagtayo ng Panginoon sa kanyang iglesia. Secondly, ang trabaho na dapat natin gawin kasama ng Panginoon sa kanyang pagdating. At pangatlo, yung pong timing of His coming. Ang panahon, kung kailan siya darating, we don't have time for that. We have communion this morning. Okay? So, ang ating pinag-usapan ay ang second phase when Christ and the saints go to work. So, para po maitayo natin yung ancient ruins na binanggit po sa Isaiah 61 natin binasa kanina, verse 4. It talks about bringing the immature saints to maturity. That's another whole subject, okay? Marami po sa loob ng iglesia na immature. Kailangan ito po sa tulong ng Panginoon mag-mature sila. And then at the end of the 1,000-year kingdom age will be the great rebellion. And we have all this to look na ating pag-aaralan. Pero kaya na akin nasabi, we started to say about an any moment rapture. So,
Ngayon po, hindi po naunawaan ng maraming mga tao ang kanilang sinasabi, lalo ng mga Kristiyano, yung anumang oras magkakaroon ng rapture. Alam po ninyo, sa totoosin, you don't want that to happen. Ayaw po natin mangyari yun eh. Sa totohanan lamang po eh. Sasabihin ko po ang dahilan. Nandiyan ba ng lahat ng ating mga deacons? Nakalimutan ko po kanina, kayo pala ay aawit before the message. So siguro, aawit tayo, kayo magiging pinali mamaya. Andang-anda ba tayo? Okay? Sa pinali na po, pagkatapos sa love offering, kayo ang magiging pinali. Andiyan ba po kayo? Now, marami po sa atin sa loob ng iglesia, naghihintay ngayon pinapangarap patungkol sa rapture, pero marami sa totohanan ay hindi po nakahanda sa mga bagay na ito at ayaw natin mangyari. First of all, we're not prepared. Ito pong dahilan natin nakikita. Ang iglesia, ang kanyang katawan, hindi pa handa. Kaya po kami nalilate minsan, at ang mga kapatid natin tumatawag sa Chicago, maraming mga problema. Kahapon, nakita ko na naman, mga kapatid, may problema. Nakikita ko, may problema din ako. Tayong lahat ay may problema. Kaya aking masasabi, hindi pa tayo handa bilang babaeng pakakasal ng Panginoon na walang dungis at kapintasan. We're not there yet. Pero ang Diyos ay dinadala po tayo doon. Amen? Pero, gaya na aking nasabi, hindi pa tayo handa. Asan tayo inihanda? Hanggang ngayon hindi pa gaano maliwanag sa marami. Hindi pa tayo handa, listen, hindi pa tayo handa na ilipat ng Diyos mula sa kamatayan tungo sa buhay, nakatayo sa ating dalawang paa. Okay? Marami sa atin hindi pa handa na ilipat ng Diyos sa ating kamatayan na katawan ito tungo sa isang buhay na nakatayo sa ating dalawang paa. Okay? Marami sa atin habala tayo sa ating pinagkakabalahan na ito sa totoosin ay ayaw nating iwanan. Sa ating isip, listen, sa ating isip natin tayo naghanda na. Alam po ninyo, hanggang kayo ay makarating sa inyo pong physical na kamatayan. Hanggang hindi kayo makarating sa naharapin natin ang physical na kamatayan, doon yung masasabi kung kayo talaga ay handa na o hindi sa muling pagbabalik ng Panginoon. Siguro ang ilang mga matatanda na dito, more than 70s. Sino ba more than 70s na dito? Wala pa siguro, no? So yung mga nag-iisip na more than 70s or 60s somehow, ako minsan nag-iisip ko ganito na Pag aking pag-iga sa kamay, marami na ako nararamdaman. Dahil sa kapabayan sa pagkain, lalo sa Kapaskuhan, tumaba na naman. Okay. Tumaas ang presyon, tumaas yung cholesterol, tumaas yung triglycerides. Nandiyan ba kayo? So minsan ito nangyayari. Yung pong mga tumatanda, they think seriously about physical death. But when you do, kapag iniisip mo po ang physical na kamatayan, marami pong dumadaksa sa iyong kaisipan. Ito rin po ang aking naisip. Dumadaksa po yung nostalgia na tinatawag. Hindi ba? Kapag iniisip mo ng physical na kamatayan, kapag ito minsan, dumadaksa yung mga nostalgia. Yung ibig sabihin, yung mga magagandang araw mo sa nakaraan. Sana ganito. Sana magbalik noon. Hindi ba? Kaya alam po ninyo, kapag ito nagpasok, kailangan mo sipahin ng bagay nito, kundi it will seize you. Yung mga panaginip mo, okay? So, kapag ang mga bagay nito nagpapasok sa atin, gaya na nasabi, kung hindi ka nag-iingat, doon ka iikot ang iyong buhay, ang mangyayari, madidepress ka. Pagkatapos, yun ang iisipin mo. Kaya ang mangyayari, magra-rapture, ayaw muna, sapagkat ang mga bagay na ito, iniisip mo. Okay? So, siguro mga matatanda iniisip to. Pero siguro sa akin, sa mga bata din, iniisip mga bagay nito, hindi ba? Yung mga mabuti mga araw nila, lalo sa Kapaskuhan. Oh, noon nasa bahay namin sa panahon ng Pasko, may Christmas tree kami, ang ganda. Naglalaro ako doon. Sana ganito pa. At nandito ako, nasa banig ng karamdaman. Nandito ako sa mga DSWD natin na mga unwed, okay? So, these things comes. Huwag mong kunin ang aking ina muna, etc., etc. Nostalgia. We get beset with nostalgia.
inaatake tayo, dinadagsa tayo ng mga bagay ito. So, sa aking pananaw, hindi tayo handa gaya ng ating isip na tayo handang-handa na. At we say, oh, nandito na, rapture na, year 2000 na, Y2K na. Okay? Do you realize na ano pong mangyayari sa panahon ng rapture? Alam ba natin ang ibig sabihin ng rapture, yung any moment? Ito pong ating tradisyon na nakagisnan na tayo daw nandito naglalakad, bigla magbabagong katawan na ito, pagkatapos biglang lulubog tayo. Ang mga bata sa nursery, sa hospital ay biglang mawawala. Ay nagmamaneho, yung piloto biglang mawawala. Lahat ay lulubog. Pupunta doon sa alapap. At pagkatapos, sasalubungin ng Panginoon, at pagkatapos pupunta ng langit at kakain ng bukupay. At doon na walang hanggan, magpupuri, nakataas ang kamay sa harapan ng Panginoon, pero dito sa lupa, 2 oras lang natutulog na. Nandiyan ba kayo? So, ito ang sinasabi nating rapture. First of all, we don't talk about nearly enough, okay? Sinasabi po sa rapture, okay, gamitin natin salitang rapture. Ang mangyayari po sa rapture ay ganito. The dead in Christ are gonna rise first. Yan po sinasabi sa 1 Thessalonians. Nandiyan ba kayo? Sinasabi, ang mga nangamatay kay Kristo ay ibabangon sila muna. Sila munang ibabangon mula sa mga patay. Okay, the dead in Christ are gonna rise first. Hindi po ibig sabihin na sila po ay biglang lulubog at pupunta sa langit. It means they will rise from the dead. Listen carefully. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. The dead in Christ shall rise first from the dead. The dead in Christ are gonna rise from the dead. Meaning, ibabangon mula sila mga patay. Out resurrection. Ang katawan nito ay hindi na po yung nasa lupa. Isang katawan na tatayo sa kanilang 2 paa muna. Ibabangon mula sa mga patay, shall rise. Hindi po parang skadmisa na hindi rise muna. Gaya nangyari sa ating Panginoon, siya ibangon sa sa resurrection. Ibinangon mula sa mga patay. Nakita ng mga alagad, nakatayo sa kanyang 2 paa. Nandiyan ba kayo? Kaya sinasabi, out resurrection. Lahat na nakaunawa ay magsabi ng amen. So, hindi po siya nag-take off. Gaya ng mga rocket natin nakikita. He rose, nandito ko. Hindi po ganoon. Okay? Here I am, sinasabi niya. He rose from the dead. Siya po'y tumayo, ibinangon. Nakahiga, ibinangon mula sa mga patay. Amen? Alam po ninyo, turo nyo sa inyong mga kapatid dyan. Okay? It says in the famous rapture passage na ito po, that Christ is gonna bring the dead in Christ with Him. Na kanya pong sasabihin na maglalabasan po o dadalhin ni Kristo ang mga namatay sa Kanya. Pagkatapos, listen carefully, kapag po ito nangyari, okay, pagtunog ng huling trompeta, the dead in Christ shall rise first, ibabangon po sila, maglalabasan po ang mga patay. Okay, maglalabasan ng mga patay sa panahon pong ito. Listen carefully. Maglalabasan ng mga patay, pagkatapos po mga bayani ng pananampalataya sa lahat po ng henerasyon. Gaya po nang nakita natin, the Mount of Transfiguration, pasimula po kay righteous Abel. Okay? The dead in Christ, multitudes, millions of people. Napakarami po, mga milyon na mga tao, ang kanilang mga libingan ay magbubukasan. And the graves ay mangyayari pa, mga libingan ay magpapapa po yan, magbubuksan, bang, magbubukasan po yan. Nandiyan po kayo? Siguro meron namatay dito, magbubukasan yan. Saman po yan, magbubukasan yan. All over the earth, here they come. So, the dead in Christ shall rise first. At sa kapag ito po yung ating nasaksiyan, napakagandang tanawin na makita mga bagay nito. I'm excited for that. So sana po ang aking dalangin, ang ilan sa inyo ay makita ito, baka ang ilan sa atin hindi makita ang bagay nito. But some of you will be there. Ang ilan sa atin ay nandun. And that will be great. Nandiyan ba kayo? This is the gospel of the kingdom I'm talking about.
Ito po ang ebanghelyo ng kaharian. Can you see? Imagine seeing them, all Abraham, Noah, and all the rest of them, that God counted righteous plus millions of people, millions of those names we don't know. Makikita natin si Abraham, Noe, at ibang mga tao na binilang Diyos na matuwid, at milyon na mga tao na hindi natin alam ang mga pangalan. And there they are, standing, hugging each other, and glorified. Nandun po sila nagyayakapan sa panahon na yon. Hallelujah sa kanilang dalawang paa. Alam po ninyo, napakagandang tanawin. At ang tanong, who's afraid of Antichrist? Nandiyan ba kayo? At sino pong matatakot kay Antikristo? Ang paniwala natin, tradisyon, bago dumating si Antikristo, magra-rapture muna. Ngayon, ang ating paniwala, pagdating nito, sino matatakot kay Antikristo? I mean, all these people are all glorified. Ang mga taong ito, binago ng kanilang katawan, katulad ng ating Panginoon. Bakit ka ba matatakot kay Antikristo? Kaya ang lumilitaw ang iglesia ngayon sa aking pananaw, takot kay Antikristo. Kaya gusto na ma-rapture, iwanan mga Hudyo dito na 7 years. Nandiyan ba kayo? And then comes your turn in any moment rapture, and you like, kaya pagkatapos mo kami ito yung nangyayari, listen, nakikita mo ang mga libingan ay nagbubukasan, makikita mo si Abraham, si Noe, at napakaraming mga tao na matay kay Kristo, ang kanilang mga libingan ay nagbubukasan, okay, nagbabagong kanilang katawan, tumatayo sa kanilang libingan, at ngayon nakikita mong lahat ng ito. Nasasaksiyan mo, ang mga tao ito kailangan mga matay, at ikaw ay nasasaksiyan mo sa iyong dalawang paa. Nakikita nyo ang picture na aking pinipintay sa inyong kaisipan? Nakikita mo ngayon yung sarili, and all of a sudden, your flesh and blood metabolism ay nagpapasimula ng nawawala sa iyo. Unti-unti, nawawala itong laman mo at dugo mong ito sa iyo, na nakikita mo mga libingan ay nagbubukasan, nagyayakapan ng mga napakamilyon na mga tao na sumampalatayan sa ating Panginoon, at yung unti-unti nagbabago ka, pero habang nakikita mo ito sa iyong katawan, nagbabago ka siguro, nag-iisip ka na, Panginoon, sandali lang. Panginoon, sandali lang. Isang alang-alang ko muna ito. Panginoon, hindi pa ako handa. Panginoon, bata pa ako eh. So, alam po ninyo, hindi ka po pwedeng itaas ng Panginoon sa langit hanggang hindi magbabagong yung katawan eh. Di ba? Kailangan magbago muna. Pero sinasabi mo, habang nakikita mo yung life processes na ito nangyayari sa iyo, at ikaw ay nakatayo doon. Kaya nakatayo ka sa iyong dalawang paa, inch by inch, it goes, and you're thinking, unti-unti, purgada-purgada, nagbabago ka. Sapagat yung buhay ng Panginoon nasa iyo ay binabago ka. And I can remember, sinasabi mo, Panginoon, naalala ko yung aking ginagawa. Panginoon, hindi pa ako handa. Andiyan ba kayo? I'm not ready to go. Hindi ba ako handa mamatay? Pagkatapos kinakain mo pa yung daliri. Panginoon, takot ako. And here it goes, everything you ever been. And then you begin to feel the life of God coming into you. Magdadama mo ang buhay ng Panginoon na pumapasok sa iyo. Unti-unti, nagaya ng yung nadama sa loob ng iglesia. Kapag pumapasok ang presensya ng Panginoon sa atin, ngayon, suddenly, it become your metabolism. Suddenly po yung naiipunin yung presensya ng Panginoon na dadama natin kapag tayo nagpupuri. Ngayon, ito nang yung buhay na kumikilos sa iyo. The way in which your body function, out goes your flesh and blood life. Kapag ito'y pinapalitan ng Diyos ang kanyang buhay, ng yung buhay ng laman na ito, here comes the glory of God in this body. And you begin to shine like all those people around you. Are you ready for that? Ang tanong, kayo ba'y handa na sa bagay na yon? Are you really ready to die in your feet? Kayo ba'y handa ng totoong mamatay sa inyong mga paa? Sapat kayo nakatayo, babangon, unti-unti, magbabagong katawan nito. Pagkatapos, sinasabi natin, nagmamadali tayo na makalabas dito sa sanglibutan dahil tayo natatakot kay Antikristo. Marami mga Kristiyano takot kay Antikristo.
Once this happens, you cannot be hurt by Antichrist, the Great Tribulation, the Lesser Tribulation, or any other problem. Kapag naganap na yung buhay ng Panginoon, nilamon na lahat ng kabulukan sa atin, hindi na po tayo masasaktan ni Antikristo o anong dakilang kapigatian, o maliit na kapigatian, o anumang mga problema na darating sa buhay nito. And you cannot be hurt even the wrath of God. Hindi ka pa masasaktan sa anumang sagad ng Diyos na kanyang ibubuhos sa sanglibutan na ito. It doesn't matter anymore because it will be the saints who are going to administer the wrath of God. Ang mga binanals po, sila po mga ngasiwa sa pot ng Diyos na kanyang ibubuhos sa sanglibutan ito. Ito po yung nasa Bible. Hindi po ito ipapatong sa atin. Ang mga binanal, ang sila mga ngasiwa. Nandiyan ba kayo? Ang mga binanal sa mga ngasiwa sa pagbubuhos ng galit ng Diyos sa sanglibutan ito. Doon po kayo nihanda. So, kapag nandoon na nangyayari mga bagay nito sa ating kapaligiran, everything is in perfect control. At titignan natin about this. Tignan mo ko, I have the faith like Enoch. Makikita mo na, katulad mo, meron pa pananampalataya katulad ni Enoch. Alam mo natin si Enoch, siya po hindi namatay. He was translated. Ganun din pong gagawin sa atin. Tayo agawin ng Panginoon sa ating dalawang paa. Now, I'm ready. Whatever's next, sasabihin mo. Handa na ako anumang susunod ito sapagkat ikaw ay may pananampalataya. I tell you, it takes faith. Sa panahon na sa sinasabi nating rapture, it takes faith. Kailangan ng pananampalataya na makita mo ang bagay nito nangyayari sa iyong puso. So when God is good and ready, the mass of shining warriors will begin to ascend. Hallelujah for that. When God is good and ready, kapag handa ng Panginoon, ang napakarami na hindi mabilang na mga mandirimang ito ay magniningning. At unti-unti sila itatas ng Panginoon, daan-daan. Very slowly, this parang Scud missile. Unti-unti makikita sila ng buong sanglibutan. They will ascend slowly, majestically, okay, na buong kadakilan, in the ground, just like Jesus going up. Katulad ni Yesu Cristo nung siya ay tinatas mula sa lupa tungo sa kalangitan. Nakikita ng kanilang mga alagad, ng kanyang alagad. And Antichrist, si Antikristo, at ang lahat na doon ay pinagmamasdan ang mga dakilang mga mandirigma ng Panginoon, nagningining ng buhay ng Panginoon. And all the hypocrites in the church, lahat ng mga hipokrito sa loob ng iglesia, pinagmamasdan ng mga mandirigmang ito. At wala silang magawa ni isa. Ang tanong, saan kaya tayo sa panahon na yun? Ito ba'y nagpasok na sa iyong kaisipan? Are you sure you're ready for that? Kayo ba ay nakakatek na kayo handa na sa bagay nito? Ang sinasabi ng iba, Pastor, darating ang Panginoon katulad ng isang magnanakaw. Like a thief. Hindi po. Nandiyan ba kayo? Iyan po ang ating tradisyon. Not according to the 1 Thessalonians chapter 5. Sa ngayon po sa 1 Thessalonians chapter 5, sinasabi, did you know that it says concerning you that they shall not overtake you as a thief? Yan sinasabi ng Bible. Na that day, ang araw na yan, muling pagbabalik ng Panginoon, ay hindi ka lalampasan na bilang parang magnanakaw. O darating ito na parang katulad ng isang magnanakaw. So siya po'y darating na hindi parang magnanakaw. That means you'll know and it's gonna happen. Alam mo kung kailan ito magaganap. Yan po sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 5 that they, your children of the light, walk in the light. Kayo anak ng kaliwanagan, meaning lumakad ka sa liwanag. Alam mo mga bagay na ito sapagkat ikaw ay nasa kaliwanagan. Lahat ng nakaunaw magsabi ng amen. Now, where are you going? Kapag ito'y nagbago ng lahat, kapag tayo binago ng Panginoon, binigyan ng resurrection body, and we ascend, tayo nahayag kasama niya, pagkatapos ng lesson, saan tayo pupunta? Ano yung tradisyon natin na kagisnan? Kapag tayo nahayag, lumitaw doon, nag-rapture, sekreto, andyan sa alapap, pagkatapos kakain tayo ng buko pie. Hindi ba? Doon, lahat ng mga binal, kakain ng buko pie. Saan ba tayo pupunta? Doon ba? You're going up to meet the Lord. Tayo po'y tatas para
makasalubong natin ang Panginoon. To meet the Lord, not to go anywhere with the Lord. Hindi po tayo pumunta kahit saan kasama Panginoon to meet the Lord because He's on His way down. Nandiyan ba kayo? Hindi tayo pupunta sa doon, kakain ng bukabay, pagkatapos magpupuri na. No, sa baka ng Panginoon sa kanya pagdating, pabalik sa dito, sa lupa. Ang mangyayari lang, babaguhin tayo ng Panginoon, itataas, sasalubungin tayo, mahay kasama niya, at siya pababa dito sa lupa. Anong kukusuin natin na nasa tradisyon natin? Ang Panginoon sa loob ng 1,000 taon, we call Kingdom Age o Millennium, nag-aari siya sa lupa, sa Jerusalem, at ikaw na doon sa itaas. Yun ba ang gusto mo? Gusto ko kung saan ang Panginoon, doon ako eh. Di ba? Ngayon, kapag dumating ang pangalawang pagbabalik niya, pabalik siya dito sa lupa. Para ano? Yung pong pinag-aaralan natin na sinasabi ng mga propeta. So, bumabalik na po sa inyong kaisipan ang picture nito, ang canvas nito. So, marami po sa atin, kailangan makasakay tayo ng ating mga kabayo. Andiyan ba kayo? So, ito po ang aking laging binabanggit. Tinatawanan ko ni Pastor Ariel. So, ano po, no? Yung sasakay tayo ng kabayo, all stallions will be there. So, kapag darating po ang ating Panginoon, that will be great. So, sana ang aking dalangin, siguro ang ilan sa atin marunong magkabayo. Sino bang marunong sumakay ng kabayo dito? Ako hindi. Pagdating natin sa Baguio, yung pong sasama, mag-aral tayo doon. Sabi daw sa pagsakay ng kabayo, hindi tayo parang munika, nakasalampak tayong ganun eh. Kailangan pala ipitin natin ang ating mga ni eh. Doon tayo makasakay eh. So, ang mangyayari po sa panahon na yon, listen carefully. Sa pagbabalik ng Panginoon, sinasabi, siya po ay babalik nakasakay ng puting kabayo at tayo din ay nakasakay ng ating mga kabayo. Para ano po? Para bumaba dito sa lupa. At meron tayo pong trabaho. There's a job to do. So kung aking dalahin, kung kayo may pagod ngayon, matulog kayo mamaya para makapagpahinga kayo. Ang mga bagay na ito ay magaganap. Wala po tayong panahon doon, pero listen carefully. Ang mga bagay na ito ay magaganap. Ang tanong, Pastor, kailan? We don't have time, pero in random, sabihin ko po, no, eto magiging events sa mga panahon na darating bago dumating ang Panginoon. Sinasabi ni Pablo sa atin, ito sinasabi ni Pablo, listen carefully. In 2 Thessalonians, it says, you know that they won't come. Sinasabi po, you know that they won't come. Ang araw na ito hindi darating, sinasabi ang pangalawang pagbabalik ng Panginoon. Until Antichrist is revealed. Hanggang si Antikristo ay hindi mahayag. So, nung po kami nasa Baguio, nandun po, ilang daan mga pastors, at yung pong teacher namin ay mula sa Amerika is an old man, seasoned pastor, deep in the Word. At nagulat po yung mga pastors sa sinasabi, the sequence of events, bago dumating ang Panginoon, sinasabi niya, kailangan muna mahayag si Antikristo. Ngayon, unti-unti, mga Kristiyano, mga pastor, nabibigla na. Ngayon ay nag-iisip na sa pagsara ng siglong ito. Nag-iisip na. Dahil yung inisip natin rapture any moment, nandiyan na sa tabi. Wala pa nangyayari. So, wag po kayong mabalisa muna. Kailangan muna mahayag si Antikristo, the great falling away na ating pinag-aaralan. Yan hindi pa nagaganap. Maraming pagtalikod. Hindi pa po nagaganap yan no? Now, yung latter rain revival, yung masaganang ulan na ating dinadalangin, hindi pa po dumating to. Yung fullness of revival. Ito pong sukdulan ng revival na ito, hindi pa dumating. And the falling away. Ang mga bagay na ito ay kailangang maganap. And then, Antichrist, ito po, kapag nakita natin ito, si Antikristo ay pahintulutan na kanyang palilibutin ang Jerusalem. The desolation of that works of abomination has to be set up in the holy place, and then the Lord comes. At yung mga karumalduman ng bagay na sinasabi po ng Panginoon sa kanyang salita sa banal na lugar sa Jerusalem, kapag ito'y nahayag na at nakita na, doon po darating ang ating Panginoon. So maghintay po kayo sa Jerusalem. Kapag nakikita ninyo ang Antikristo at ang kanyang mga pwersa ay pinapalibutan ng Jerusalem, at ang mga karumalduman ng mga bagay sa banal na lugar na tinatayong templo ay nandoon na.
malapit na at nandun na ang pagdating ng ating Panginoon. So tayo pong lahat ay manalangin.